Success born from the dust. Great Ark Farm. Great morning mga kabaka. Arnel Corpus po mula po dito sa Great Ark Farm. Buwabati po uli sa inyo ng isang magandang araw at nawa po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Nasa last na po tayo na part ng ating series of videos patungkol po kung paano po tayo maging successful sa ating feedlot operations. At ngayong umaga po ang gusto po nating i-discuss na sa inyo bilang panghuli ay yung key factors for marketing and sales. Kahit anong ganda po yung ating produkto, kung hindi po natin ito mabenta sa presyo na tayo ay kumita, ay useless din po. Sa atin pong pagnegosyo, ang gusto po natin ay kumita po tayo para magiging sustainable po yung ating hanap buhay. Dito po, kailangan ang ating beef produce ay kailangan ma-meet po natin yung expectation po ng ating mga customer at kikita po tayo. Ano-ano po yung mga key factors for marketing and sales? Number one po dyan ay yung tinatawag po nating market research. Kailangan po, kahit ano pa man yung ating produkto, ay kailangan malaman natin yung ating consumer preference. Katulad nga po sa baka, sa ngayon po ay sobrang liit po ng ating per capita consumption. I-compare po natin sa manok at saka sa karne po ng baboy. Sa kadahilanan po na mayroon pong perception na yung karne po ng baka ay mas mahal i-compare po sa karne ng manok at saka sa karne po ng baboy. So kailangan po ay maintindihan po natin yung customer preferences po natin kasama po yung trends and dietary habit po nila para po ay bagay po natin. Mahalaga po yan na pag nagnegosyo po tayo ay mapag-aralan po natin yung ating market para po sigurado na mayroon pong bibili at kikita po tayo sa ating produkto. Kailangan din po natin i-analyze yung ating competitor o yung tinatawag po natin na competitor analysis. Tulad ng sinabi ko, sa pagbabaka ay ako po hindi pa ako nag-consider na mayroon pong competition dahil nga po sa sobrang liit po ng cattle industry at sobrang laki po ng Philippine population kung saan ay pwede po nating i-market ang ating mga baka. So ang pangalawa po sa key factors for marketing and sales ay yung branding and positioning. Kailanganin po natin ang tulong po ng ating mga gobyerno, lalong-lalo na po sa Department of Trade and Industry, na tulungan po tayo doon sa brand development po natin. Mahalaga po yan na habang lumalaki po tayo ay makapag-create po tayo ng brand na mapagkatiwalaan po ng ating mga consumer. At ang isa pa nga dyan ay yung market positioning. So tingin ko over time, pagtutuunan pa natin ng pansin yan, pero ngayon dahil gusto lang po nating buuin yung buong key factors for a successful cattle fattening, ay nilalabas lang po natin ito as a valid points para po magkaroon lang po tayo ng guidance. At ang pangatlo po dyan ay yung tinatawag po nating sales strategies. Pwede pong magkaroon po tayo ng direct sales o kaya yung tinatawag po nating business-to-business sales. So pwede po na tayo na po yung magbenta kaagad-agad para sa ating consumer, which is napakaganda po niyan dahil lahat po yung value chain mula po sa breeding, backgrounding, cattle fattening, slaughtering, at it's either po sa pagbenta po ng karne or sa pagbenta po ng process na karne o kaya nung naluto na karne. Kung tayo na po yung nag-direct sales dyan, ay sigurado yung pangkalahatan po ng value chain ay kikitain po natin. So direct sales at saka business-to-business sales po ang options po natin dyan. At ang pang-apat po ay yung pricing strategy. Kailangan po lahat po ng gastos po natin ipasok po natin, pag-compute po natin kung ano po yung magiging presyo ng ating produkto. Kaya kailangan po ay sa pricing strategy po natin ay kailangan po may cost-based pricing po tayo kung saan yun na nga kino-cover po natin yung pangkalahatan ng nagastos po natin at ilalagay na po natin yung reasonable profit margin po natin dyan para magiging competitive po tayo sa market. Dynamic pricing kung saan ay depende po sa demand or depende po yan sa season at saka depende po yan sa competition
Minsan po, katulad po ng baka, ay maaari po tayong magkaroon po. May mga kilala po ako ng kanila yung presyo po ng kanilang karni ng baka ay hindi po base po doon sa market. Sila po ay mas mataas po doon sa prevailing market price dahil nga po ay mas mataas rin po yung kanilang quality. At hindi naman po sila nagkakaproblema dahil ang mga customer po ay willing naman po magbayad ng extra para po sa magandang produkto. Ang panglima po dyan ay yung promotion in advertising. Katulad ng sinabi ko, ito po yung mga bullet points pansamantala para lang po magkaroon lang po na tayo ng idea. Kailangan po natin ng advertising campaign at saka promotional and discounts pag medyo nandoon na po tayo doon sa tayo po mismo yung magmamarket ng sarili nating produkto. At ang pang-anim po dyan ay yung customer relationship. Importante po, kahit anong produkto yung binibenta natin, ay magkaroon po tayo ng maayos na customer service. Yung iba po ay gumagawa po ng loyalty programs na pag tuloy-tuloy po yung pamimili ng ating mga customer, nagkakaroon din po sila ng incentives at nagiging loyal po sila na customer po ng ating mga produkto. At ang pangpito po dyan ay yung tinatawag po nating digital marketing. Katulad po ng ginagawa natin ngayon, gumagamit po tayo ng social media para po mapaabot po natin yung ating mga mensahe sa ating mga followers at saka sa ating mga consumers. Kasama ngo dyan yung content marketing, which is ito nga po yung ginagawa natin. At ang pangwalo po dyan ay yung distribution channel. So kailangan magkaroon po tayo ng efficient distribution at saka yung possible po na expansion to new markets. And ang pang-siyam po dyan ay yung regulatory compliance. So yung labeling and traceability, importante po yan. Na yung mga produkto po natin ay alam po ng mga customers kung sino ang gumawa po ng mga produkto na yan. At yung traceability, mahalaga po yan. Hindi lamang pag may problema, kundi kung gusto pong umulit ng ating mga customers, ay alam po nila kung saan po nila ito babalikan. Panghuli po ay yung tinatawag po natin feedback and improvement. Kailangan po natin ng customer feedback, katulad nga po ng patuloy po naming pagbabasa sa inyong mga comments para po at least alam po namin kung paano namin kayo ma-engage at paano po kami makatulong sa inyo. Sa huli, yung pag-focus po natin sa marketing and sales ng ating negosyo ay magiging paraan po yan para po mapaabot po natin ang ating mensahe o ang ating produkto sa ating mga customers at para po makilala rin po nila yung ating brand. Katulad po sa amin, yung Great Arc Farm. Yan po yung paraan namin para mapaabot po namin sa inyo. At ang strategic approach po na ito ay kailangan po natin para patuloy po maging competitive at patuloy po tayong nakakasabay sa hamon po ng mga pagbabago ng ating merkado at doon po sa pangangailangan ng ating customers. Sana po nabuo na po namin yung pangkalahatang video para paano po magtagumpay. Tulad po ng sinabi ko, hindi lamang po sa Magic Mix nakatuon ang totoong success para po maging successful at kumita sa negosyo ng cattle fattening. Mula po sa umpisa, I think mga 8 factors po ito. Tingnan nyo po yung unang video po namin kung saan po namin nilagay yung mga key factors na to at gumawa po kami ng individual na video sa bawat factors na yan at lahat po yan ay kailangan para magtagumpay po tayo. Sana po ay makakatulong po kami sa inyong magiging negosyo o kung may mga existing na po kayong negosyo, yung guidance po na to, makikita po ninyo kung ano po yung mga kulang po at i-adapt po ninyo. At kami naman po, sa ngalan ng aking partner, si Pastor Julius, ay humingi rin po ng suporta sa inyo na patuloy nyo po kaming suportahan. Paki-like, share, and follow po yung page po natin sa Facebook at saka sa YouTube, Great Arc Farm ni Kabakang Arnel. At of course, ito po yung lingkod, dating OFW, isa na pong magsasaka. Buwabati po sa inyo ng isang magandang araw at pagpalain po tayo ng Panginoon. Cultivating hope.